Palakpakan naman muna natin itong si Senator Alan Peter Cayetano dyan sa privilege speech niya na yan. Ito mga kababayan, pagsasabayin mo natin, issue ng mga maanumalyang flood control at yung pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC. Nako, namumulat na ho ang sambayan ng Pilipino. Marami ho tayong nababasa ngayong mga panahon na to sa mundo ng social media na kung saan naliliwanagan ng sambayan ng Pilipino na talagang ang pagpapahirap, paninira at pagpapadala kay Tatay Digong dyan sa Dahig konektado sa pagnanakaw ng administrasyon na to. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, pati ang pangalan nitong si Tuta Soto nakaladkad sa mga usaping maleta. Dito mga kababayan, yung sagot niya ho dito sa media, kaugnay nga doon sa di umano nga na-deliveran din daw ho to di umano. Wala namang problema ma-deliveran ng maleta. Ang problema, kung ano ang laman ng maleta. Diba, Tuta Soto? Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista. Yari ka dito, Tuta. Nako, game. I will not dignify a tall story allegation. Parang si Marcos Jr. lang yan Dignify ang pega. Anak ng tawad. Dignify. Di ba yan ang bukang bibig ni Marcos Jr. pagka pinaparatangan yung siyang bangag, magnanakaw, I will not dignify. Ano dignify? Ang problema dito, Brad, di umano yung ginamit yung pangampanya dyan sa alyansa ng mga magnanakaw galing daw sa nakaw Kaya mo ba masikmura yon bilang isang Senate President na ginamit yung pangampanya galing sa flood control? Palpakan! Di ba? Napaka-sorry doon ng mga kababayan. Ngayon, hindi mo i-dignify. Talagang hindi mo i-dignify yan. Kasi alam mo sa sarili mo, umagos ang pera sa alyansa noong 2025 midterm election. Para medyo automatic. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung 5 maleta. Saan mo dinala yung 5 maleta? Magkano ba yung 5 maleta? Magkano ba? Taga 50 million kada isa. Yun? 150 million. 200. Ang mat ni PH update hindi hindi talaga palpak talaga Ano ho yun? Kada isang maleta, 250 million, palakpakan ho, paldong-paldo. Kung sino man yung mga tumanggap na tagli-5 maleta noong panahon ng kampanya. Sir, pero may resolution lang. Dignify such things? Sir, yung December Dignified siya. Lang niya ka, Tuta Soto. Yari ka dyan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Teka lang. Speaking of issue flood control, eto si Stella. Marami yung kasing nagsasabi ngayong mga panahon na to na in-AI daw yun. Hindi daw bahay ni Stella yun. Hindi daw mga maleta na galing sa flood control yun. Eto ho, para wala nang maraming cheche-bureche. Yung bike na nakasabit, alangan naman yan, pati yan, i-AI yan. Diba? Yung bike na nakasabit, diyan sa siguro garahe yan ni Stella o kung ano man, bodega o kung ano man yung lugar na yan, siyempre dapat may ebidensya. Paano malalaman ni Zaldico kung talagang na-deliver yan? Makikita nyo ho yung bike na yan na sinasakyan ni Stella Kimbo dito sa kabila na to. Siya rin yung bike na nakasabit doon sa ilalim ng mga maleta. Diyan siya sinasabing bahay daw hudi umano nitong si Stella. Ang tanong dito, napicturan ka ba nung dineliveran ka? Nako, yari ka dyan, Tuta Soto. At tayo sa tingin natin sa mga susunod na araw, susunod na panahon maglalabasan yung mga larawan na yan na kung saan makikita ng sambayan ng Pilipino yung mga linis-linisang senador, meron ding hong larawan na kagaya kay Stella. ito na lang, sir, na ethics complaint. May ethics complaint. Pwede yung ethics na yan. Kasi ano yan para kay Senator Bato de la Rosa yan Itong si Tuta, pagka ang issue sa mga kalaban nila sa politika, okay yan, okay. Complaint po na final versus Senator Bato. Dereliction of duty na raw yun nangyayari dahil hindi na siya pumapasok. Do you think it's about time for the ethics committee to really look into it, sir? We'll have to look into it. Ako mismo, I will look at the complaint and I will talk to the chairman of ethics to discuss. Kasi alam ko may mga nakapending pa rin doon There are about 2 or 3. Perhaps the best answer would be
perhaps it's the best time to call for the Committee on Ethics to conduct a hearing on all the complaints that are filed. Ang prayer doon, SP, sana daw magkaroon ng malinaw na sanction kapag ganito. Ito naman si, ano ba yan, si Los Baños yan, di ba? Yung sa TV5. Siya lang ho talaga pagdating kay Senator. Ano ba, ba't galit na galit ka kay Senator Bato? Ay, Ponggok, reporter ng TV5. Ba't galit na galit ka kay Senator Bato de la Rosa? Si ano yan, si Mean Los Baños. Ba't galit na galit ka kay Senator Bato? Langya kang Ponggok ka. Itong matagal na nag-absent. You think it's also about time to have a clear rule on it? Meron ding sinuggest ng si Senator Lacson na pag-aralan namin na lagyan sa rules namin. Because wala eh. At the moment, silent ang Senate tungkol dyan eh. Senate rules. So it's about Silent time? dyan. We have a rule on the absence of committee work. Yung membership sa committee. A number of times na hindi ka umattend, pwede kang alisin sa committee. But that's as far as the membership of the committee is concerned. Pero pagdating sa Madalas general pag-absent. rules Yeah, ng Senate, walang ganun eh. So dapat po ba magkaroon na, sir, ng clear na rule ang Senate about it? That's what we have to discuss in the Committee on Ethics. So in the absence, sir, A resolution, Applicable ba sa iyo? Pwede ba maging applicable agad? Kung ngayon pa lang gagawin? yung rules, basta in-approve ng Senate rules sa plenary, applicable at that very moment. Sir, Hindi ba yung at the time ng act ng commission, like kung may pag-absent, walang existing rules, exempted yung CNA? Oo, Senator Bato. Yung iba mga congressman hindi nga nagpapakita dyan sa plenaryo, okay lang. Itong si Senator Bato, siya na pag-iinitan. Sen Bato! Lang niya kayo pagka si Senator Bato naging pro tempore ito, yari kayo lahat sa kanya. Sa kasalukuyan, for example, kung ngayon, Yes, sir. walang existing rules. So hindi, Can't do anything. so sa ngayon, sir, tuloy. It's sagutin nung senador sa sarili niya at sa mga constituent niya. Hindi, sir. Ibig sabihin, kahit i-change yung sir ngayon, hindi pa pwedeng invoke yung Senator Bato na at the time that I committed this violation. Wala pa siya. existing rules. Siyempre. pero sir, Siyempre, ganun yun. Ibig ko sabihin nun, pagka meron ng rule na yun, papasok ka na. sir, ang pakiusap po ng civil society group, isuspend yung sweldo ni Sen Bato and isuspend yung operation ng opisina niya. Is that even possible, sir? Dahil hindi siya pumapasok. Yung suspend ng operation ng opisina niya, medyo mabigat yun. Bakit po, Mabigat SP? yun. Because unang maraming empleyado yun. Nagtatrabaho yung mga empleyado. Nagsasubmit sila ng mga bills. Nagtatrabaho naman, Mean Los Baños. Nagtatrabaho naman pala eh. Talagang si Mean Los Baños, lagi yan si Mean pagka kay Senator Bato. Magkano ba bayad mo dyan, madam? Ako na magbayad sa'yo, doblehin ko. Tigilan mo yung kabalbalan mo na yan kay Senator Bato. Alam mo dahil pera ni PH, no? Magkano bayad sa'yo dyan, Mean Los Baños? Ang pag-SS dyan sa issue ni Senator Bato sa hindi niya pagpasok. Sa mga congressman, okay lang. Kay Senator Bato, gigil na gigil ka. Lunya ka. Nagsasubmit sila ng mga komentaryo nila at ng mga perspective nila at So gumagana ang opisina ni Sen Bato. Pero itong si Mean Los Baños, galit na galit. about the bills that are being discussed. It could be coming from Senator Bato himself or the advisors or the legal people of Senator De La Rosa. Yung So sweldo, sir. mahirap yun. Mahirap yun. Yung sweldo daw, bigay nyo na lang kay Mean Los Baños. Search yung itsura ni Mean Los Baños. Taga News 5 yan. Yung sweldo ni Bato, bigay nyo na lang daw kay Mean Los Baños. Yung sweldo na sarili Baka kulang pa yung binabayad sa kanya ng mga amo niya. niya, yeah. At saka yung nagpapa-operate kay Senator Bato de la Rosa. Baka amo niya din yun. Kasi di ba may sweldo ka naman, yun ang tinutukoy kong bayad, yung sweldo sa'yo, ikaw naman, no? Baka yung newsroom, sabi, ni Mean Los Baños, SS-in mo yung si Senator Bato de la Rosa, ha? News 5, Mean Los Baños, siya ang banatan mo ng banatan, Senator Bato de la Rosa. Ang paksama, umaga, tanghapon, tanghali, gabi, kahit na merong maleta, Senator Bato de la Rosa lang, yung hindi niya pagpasok. Okay ba, Mean Los Baños? Approve, sir. Ganyan si Mean. It was a suggestion that I made. Huwag mo muna siyang tumanggap. To him, to relate to his daughter. So, pwede talaga yun. Kasi, alam niyo naman lahat, di ba? Ako hindi ko tinatanggap yung sweldo ko eh. Pero sa ano ba yung tugon hanggang 2031, hindi ko gagamitin yung sweldo ko. Di ba? Tinibigay ko sa scholarships.
Pero sa ngayon, ano yung naging action dun sa suggestion nyo na wag na muna siyang tumanggap ng sweldo? Wala pa eh. So, ibig sabihin tuloy pa rin yung sweldo po niya at Hindi yung pa ako operation. sinasagot. Yes. Oo. Pero mas posibleng sanction yon na isuspend yung sweldo niya kesa yung operation ng buong opisina niya, sir. Mas posible yun. Mas madali yun na walang masyadong sasagasaan doon ng mga empleyado naman. Kaya parang ano magiging trabaho nila, sir, kung wala naman silang principal? Diba? Nagka-participate kasi sila sa mga presentations ng mga resolutions, ng mga bills. Trabaho. Ito naman sa Trabaho pa rin yun eh. Maandar pa rin yung opisina eh. May minok kung kailan niyo po huling nakausap kahit sa text man lang si Senator Bato? Wala pa eh. Never eh. Before the break, Ng undas break. Ichinuchuchu mo kasi pag nakipag-usap sa'yo, mabilis pa sa alas 4, nire-report mo sa media kaya ayaw na may pag-usap ko sa'yo tuloy. before the break ng, yes, oo, ng September, October. September, before October. That was the last time. I will Sir, may resolution. Naku, yan ang perfect, di ba? Mapunta na ho tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. by such things. Hapon, Mr. Majority Leader, Mr. Senate President, naintindihan niyo naman siguro yung take two, so thank you for this opportunity. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. So 40 years ago, one of the issues that led our people to the first peaceful revolution in the world was the fear of people that they can be arrested anytime, anywhere, in the middle of the night in their own homes with a warrant that wasn't issued by a judicial authority or the arbitrariness. This isn't peculiar or hindi to pang Pilipino lang. Actually, all throughout history, during the times that the monarchy ruled the UK and France, that is also the same reason why you have parliamentary immunity. Because if the monarchy did not want a member of parliament to speak on a certain topic, baka biglang arestuhin. So over hundreds of years, na-develop ang check and balance of how the state will be empowered to arrest a person or search his person or his household or his business, while also protecting his basic right, his right to liberty, life and property, that cannot be deprived without due process of law. 40 years later, or 39 years later, last year, we faced this issue, but now because the world is now a global city, dahil interconnected na, nag-evolve na po ito. So when the former president was issued a warrant of arrest from the ICC, the executive, as explained by several of their officials of the executive department, as explained by several cabinet members, used the Section 17 of RA 9851, which is to surrender. So this is not actually the topic directly of this resolution because this resolution is prospective. This resolution deals with all Filipinos from the time that we give our sense or we express or communicate, articulate the sense of the Senate, that under our Constitution, it's very clear, Section 2, Article 3, 1987 Constitution, the right of the people to be secure in their persons, houses, and papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable.
And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the person or things to be seized. So, simple po, two parts po ito. Unreasonable search and seizure, inviolable, bawal. So, when is it not unreasonable? When a search warrant or a warrant of arrest is issued. And when can this be issued? One, only by a judge. And two, after that judge does examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce. I will not go to all of the jurisprudence because medyo rich na to, but all the lawyers in this hall and listening to us would agree that hindi ito hindi ito simpleng bagay sa na inatas sa judge. All the jurisprudence will say that the judge has to personally determine. He has to look at the evidence. He has to examine it and believe that there is in fact probable cause. And probable cause again in two aspects. That there is a probability that the crime he is accused of was committed, and secondly, the probability that the accused, he himself or she himself, committed that crime. Yariho, marami pa hong dapat ipaliwanag yung ginawa nilang group effort ni Boying Remulla, Eduardo Año, John Vic Remulla, Nicolas Torre at Marcos Jr. dyan sa pagpapadala na yan kay dating Pangulo. Hindi pa ho tapos ang usapan. Baka kala nila dahil ika nga humuhupa ang tensyon, humuhupa ang emosyon, tapos na usapan. Hindi ho mga kababayan, hindi ho matatapos yan. Yan sinasabi ko sa inyo. Hindi matatapos yan. Kung ano lang yan, kung humupa na yan, matagal na humupa yan. Ang balita ko kasi sa Pilipinas, mainit na yung, matagal na yung 4 na araw na napag-uusapan. Matagal na yung 4 na araw. Pagkatapos ng 4 na araw, bababayan sa ayaw sa gusto mo. 1 taon na ho tayo. Pero na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ho ang issue natin. Kaya kung iniisip na itong mga raulo na to na nagpadala sa kanya dyan sa Daig, Netherlands, dahil tumagal ang panahon, humupa ang emosyon, bumaba ang init ng ulo na sambayan ng Pilipino, tapos na, hindi pa. Sa 2028 pa lang talaga tayo mag-uusap na maayos. Now comes the problem. When you have an international warrant of arrest. So we have several treaties that deals with excuse me, sir. Nasasamit That si deals with Senalan, nasasamit. extradition. Diyan medyo klaro. Bakit? Nakalagay dito, transmittal, then yung arrest ng Pilipino, pero katulad po na nakita natin kay Congressman Jimenez, hindi po ba, na may proseso yung extradition, yung warrant of arrest, dadaan sa mga korte natin, and available ang korte sa kahit sinong Pilipino na naghahanap ng remedy doon. Yan. So ang problema po natin, ang interpretation ngayon ng Executive Department sa Section 17, RA 9851, ay basta't na lang pwedeng ibigay or ipadala. At kung sila'y nagmamadali o medyo paspas at isakay na sa aeroplano, walang reasonable time na tumakbo sa korte. If you look at exactly the same situation in the United Kingdom, tignan nyo po sa United Kingdom, kapag ka po arrest procedure, ICC request for arrest submitted to the Secretary of State, transmittal of the ICC request by the Secretary of State to the appropriate judicial officer. The appropriate judicial officer to issue a warrant of arrest, provisional warrant, arrest by domestic law, the arrested person shall be brought before a competent court as soon as possible. And as arrested person may apply for bail. Tignan nyo po dun sa surrender. Sa UK po, pag sinurrender, the competent court shall issue a delivery order for the arrested person to be delivered to the custody of ICC. In deciding to issue a delivery order, the court shall consider, among others, the person was lawfully arrested in pursuance of the warrant and whether his rights has been respected. So take note, Mr. President, dear colleagues, parating tinitignan yung karapatan ng akusado. The arrest person may ask for a review of the delivery order to waive his right to such a review. An arrested person may consent to be delivered up to
into the custody of ICC. So kung ayaw niya pumunta na ng korte at siya sinusurrender niya sarili niya, pwede po. Then the competent court may refuse to make a delivery order and demand the person arrested notifying the Secretary of State of its decision and grounds therefore. So meron pong article, not sure if it's Business World, from a LaSalle professor that is, sorry, but it's not only kulang sa knowledge, but it's fake news na sinabi niya na maapektuhan yung ating international standing. Hindi po. Kahit tignan nyo po sa ICC, nakalagay po doon na complementary. Even the first president of ICC, Judge Kirsch, no? Explain kung bakit to complementary, 'di ba? Dahil nga involved ang judicial authorities nung local or yung bansang 'yon. Hoy, Tutaso to, makinig ka, abogado to. Di ka abogado kaya hindi mo alam sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay, makinig yung mga hindi abogado. So, ito po ang sinabi po ni Judge Kirsch. The statute of the ICC is a two-pillar system, a judicial pillar represented by the court and enforcement pillar represented by the states, which undertake a legal obligation to cooperate with the court through statute. Indeed, the ICC's enforcement regime and its practical application constitute an essential part of any evaluation of ICC's legitimacy. So, Mr. President, if you look at another country, Canada, pagka-arrest procedure, the ICC request for arrest is transmitted to the Minister of Justice. The Minister of Justice will authorize the Attorney General to apply for a provisional arrest warrant. The Attorney General will apply ex parte for a provisional arrest warrant before a judge. The judge will issue a warrant if the application meets prescribed criteria. The arrest warrant is executed by domestic law enforcement. The person arrested under provisional warrant may be granted provisional liberty based on judicial interim release order. Mr. President, what about surrender? In case of surrender, the minister may, after receiving a request for extradition and being satisfied that all conditions are met, issue an authority to proceed to the Attorney General to seek on behalf of the extradition partner a court order for committal of a person. Note, a person may at any time after the issuance of an authority to proceed consent in writing before a judge to a committal. So walang problema po pag pumayag yung tao. But the judge shall, on receipt of authority to proceed from the Attorney General, hold an extradition hearing. Due process, Mr. President. Di ba? Even si Eva at Adan nung kinain ni Eva yung forbidden fruit, tapos pinakain niya kay Adan, alam naman ng Panginoon na kinain nila to, but ano sinabi sa kanila? Adam and Eve. Di ba? Why are you hiding? So if you read Genesis, nandyan yung essence ng due process, tatanungin mo muna. Because there might be issues that we do not know and will become moot and academic if you just put a Filipino on a plane and send him abroad. I mean, all of us here agree. Pagdating sa West Philippine Sea, not a single inch of territory hindi natin pamimigay. Atin ito. Sana naman po pagdating sa kapwa Pilipino, ganun din. Atin to. Kababayan natin to. Tao to. No? Hindi dapat basta't sinosurrender sa kahit sabihin mong meron po tayong treaty. At pag tinignan mo po yung treaty na yun mismo, nire-recognize ang ating judicial authorities. Baka sabihin po natin, well, Canada at UK yan. Well, ang sagot ko po doon, bakit po ibaba ang rules pag Amerika, pag UK, pag Canada? So let's go to a somewhere nearer, South Korea. Sa South Korea po, the ICC makes a request for extradition to the Korean Minister of Foreign Affairs to diplomatic channels. The Minister of Justice reviews whether the extradition request complies with the act of the extradition treaty and may either order the Chief Prosecutor of Seoul High Prosecutor's Office to assign a prosecutor to request the court's judicial review on the extradition or choose not to order the request based on grounds to refuse extradition or other reasons minister considers appropriate to refuse extradition. Hindi ko na po babasahin dahil medyo mahaba, pero yung essence po
ay nasa judicial authorities pa rin nila. Ganun din po sa surrender. Based on the court order, the Minister of Justice may make the final decision to release or extradite the requested person. So, Mr. President, ano po gagawin natin lahat kung bukas, February 26, ang headline sa lahat ng dyaryo natin, 25 PNP generals, 25 AFP generals, members of the Communist Party of the Philippines, several media practitioners and editors, several congressmen, senators, cabinet members, God forbid, the President of the Republic of the Philippines, ay na-issuean ng ICC. And bigla na lang kukunin, isasakay sa aeroplano. And sasabihin nyo, sir, hindi, umalis na kasi tayo sa Rome Statute. Hindi po. During the time na valid ang Rome Statute, nagkaroon po tayo niyan ng communist insurgency. Nakoy. So although the last few decades wala tayong nababalitaan na mass grave, paano kung biglang may magpakita na may mass grave dyan at tinuro yung iba sa kanila? Pwede na lang silang damputin at dalhin sa Hague? O paano yung Marawi? Paano kung meron na video na dun sa bombahan tapos sinabi civilian to, hindi ito military target. Hindi nila pinakita na may nagtatagong mga rebelde dun sa school na yon, na bomba yung school na yon. Nag-issue yung ICC. Papayag tayong arestuhin na lang basta-basta ang ating mga men and women in uniform, ang ating mga senador, ang ating congressmen? What if the President of the Republic of the Philippines today was Senator Bato or Senator Bongo? And then naglabas ngayon. Pwede na lang silang damputin na lang. They cannot go to court. Mr. President, nakakalimutan po ng marami na tumutulig sa stand ng mga na to go to court first is that sovereignty is an essential part of international relations and international law. Pag sinabi natin general accepted principles of international law, kasama po doon ang pagrespeto sa sovereignty. Ang problema po ng Pilipino ay problema ng Pilipino. Pero yes, may mga crimes against humanity na problema ng buong mundo. Pero mismong Rome Statute ang nagsasabing, sandali lang, kung ginawa sa Pilipinas yan at kaya nyo sa Pilipinas, sa inyo muna. Correct. But again, Mr. President, hindi po yan ang substance ng resolution na to. Hindi po si dating Pangulong Duterte na ngayon na po ay gumugulong na po at meron confirmation of charges. Hindi rin pinag-uusapan po dito whether or not we should join or rejoin the ICC. Ang pinag-uusapan dito ay simple. Issue 40 years ago, issue din po ngayon. Pag may biglang aarestuhin, kailangan yung arestuhin na yon ay may pagkakataon pumunta sa Philippine courts to seek remedy. If you look at the Convention on Human Rights? The International Convention on Civil and Political Rights, nandun din po to. So it's part of the generally accepted principles of international law. So Mr. President, let me just say it one more time because I know we have a lot of strong feelings about the drug war, about the hearing, clear yung issues ng both sides. Hindi po yun ang nilalaman ng resolution na to. Ang nilalaman ng resolution to, simple lang. Pag may warrant na hindi issued by a Philippine judge, kailangan po dumaan sa korte yan kung hindi unconstitutional yan. At kailangan ang bawat Pilipino na may tanong at nagsisik ng remedy ay pwedeng makapunta sa korte ng ating inang bayan. So thank you for this opportunity, Mr. Majority Leader. And if there are any interpellations, I'll be more than happy to try to answer our colleagues' questions. Palakpakan nun natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo ba na kung saaling yung resolution na yan talagang magtuloy-tuloy, ika nga ay magkaroon ng kaliwanagan kung ano nga, malinaw naman. Yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang mga siraulo lang nasa administrasyon at talagang gusto lang nilang sa pag-aakala na mapaparalyze nila ang mga taga-suporta ni Tatay Digong, mawawasak ang Duterte base. Vote, Duterte base na mga taga-suporta sa pagpapadala sa dahig kay Tatay Digong, malabong mangyari yan. Hindi mangyayari yan. Kahit sabihin nitong si
VP, halimbawa, na-MP siya, o boto nyo yung si Cayetano. Tapos usapan, boboto na si Cayetano. O na-MP si VP, o kaya kung pulong kayo, iboto nyo si Kong Pulong. Tapos ang usapan, siya ang susuportahan namin. Okay? Hindi porke napadala doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, automatic kayo na iboboto namin at kayo na ang mamahalin ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ho kasi mga kababayan, akala nito kasi mga loyalista at ensaymada na to, mga pinklawan ni Dilawan, loyal tayo doon sa tao. Hindi. Okay, hindi tayo loyal sa tao. Naging loyal tayo sa tao dahil yung pinaglalaban niya, yun ang nakikita nating makakaganda para sa sambayan ng Pilipino. At pagdating ng panahon, wala nang Duterte. Meron isang individual na maninindigan na kagaya ni Duterte. Yun ang ating susuportahan. Yung ideolohiya, yung pinaglalaban, prinsipyo at paninindigan, yun ang dahilan kung bakit mahal namin ang Duterte. Yun ang hindi ho nila makuha. Yun ang hindi nila maintindihan. At yun ang hindi kayang gawin ng mga Talyanista at ensaymada. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa pakimkim ng kung sino mga congressman dyan sa House of Representatives. Hindi ho dahil doon. Ang bottom line ng aming pagsuporta sa mga Duterte dahil doon sa ideolohiya, doon sa pagmamahal sa bayan, doon sa prinsipyo at paninindigan. Ay forward ho natin to, tingnan natin kung may mag-interpolate. Colleagues' questions. Thank you, Mr. President. Mr. President, those who are listed to interpolate are Senator Bangfton Lacson, Senator Kiko Pangilinan, Senator Mama Aquino, and the Senate President. But I believe they're asking if they can do it on Monday when there are more people, I think. I always ask the same thing, so I'm not in a position to say no. But just because because I made the Senate President laugh anyway today. But if we can do it on Monday, better, just because of the urgency of the matter. Yes. Thank you, Mr. President. Thank you. We'll put it back on the agenda on Monday. We commit to the good. My interpellations is very simple. It's about wordings. But let's do it on Monday after I listen to the other interpellators. It'll be a Yun, bakbakan ho talaga to kasi itong mga itong mga pinklawan na to, itong mga dilawan na to, kagaya ni Kiko Pangilinan, talagang pinahirapan ho sila doon sa interpellation kaugnay doon sa pagbibigay ng suporta ng Senado doon sa mga kabalbalan nitong Stariela. Hindi daw yun, hindi daw ho pala dahil doon. Diba? Hindi daw ho talaga dahil doon sa pagsasalita ni Tariela. Pero yun, nakamanto ko, ang tagal nyo na nagbabanatan dyan. Kung di pa magsalita si Tariela, di pa kayo mag-iiyakan, di ba? O ano pa? Thank you, Mr. President. Thank you po. Thank you very much, sir. Minority Floor Leader. Mr. President, I move that we suspend consideration of the measure. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Alin natin sa Pilipinas. Saludo kay Senator Alan Peter Cayetano. Tuntas sa to, kung saan man napunta yung mga maleta, hindi namin alam. Pero marami kang dapat na ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Gusto naming malaman kung saan mo isinaksak yung mga maleta. Pambira ka talaga, tuta.